Hindi dapat ito nangyari. Paulit-ulit na pumasok sa isip ni Lucas ang mga salitang iyon habang hawak niya ang cellphone, nanginginig ang kamay, malamig ang palad kahit mainit ang gabi. Isang maling hakbang lang. Isang pindot. Isang tawag. At wala nang balikan. Pulis, mahina niyang sabi nang sumagot ang kabilang linya. May nangyayari po dito sa simbahan sa kanto. Tumigil siya sandali, parang hinihintay ang sarili niyang umatras. Hindi niya ginawa. Anong klaseng nangyayari, Ginoo? Kalmadong tanong ng boses sa linya. Lumunok si Lucas. Tumingin siya muli sa simbahan sa tapat ng kalsada. Bukas ang mga ilaw kahit lampas 11:00 na. May mga anino sa loob. May iyakan. May sigawan. At kanina lang, may narinig siyang tila may humihingi ng tulong. Hindi ko po sigurado, sagot niya. Pero parang may ginagawang masama. Isang katahimikan. Maikli lang, pero sapat para pumasok ang takot. Pakisabi po ang eksaktong lokasyon. Binigay ni Lucas ang address. Nang ibaba niya ang tawag, nanatili siyang nakatayo sa likod ng puno ng akasya, parang batang nagtatago matapos gumawa ng kalokohan. Ang problema, hindi niya alam kung kalokohan ba talaga ito o isang bagay na makakapagligtas ng buhay. Ang simbahan ay matagal na niyang kilala. Maliit lang. Luma. Puting pader na may bitak. Walang karangyaan. Tahimik sa araw pero sa gabi may kakaibang enerhiya. Ilang beses na niyang napansin na may mga ilaw pa kahit 10 oras na. May mga taong pumapasok na parang may dinadala, tapos lalabas na parang may iniwang bigat sa loob. Dati, binaliwala niya lang. Ngayong gabi, hindi niya nagawa. Nagsimula ito sa tunog. Isang iyak na hindi normal. Hindi iyak ng bata. Hindi rin sigaw ng matanda. Isang tunog na parang pinipigilan pero lumalabas pa rin. Parang may masakit na pinagdadaanan. Humakbang siya palapit kanina. Tahimik. Mabagal. Sinilip niya ang bintana sa gilid. At doon niya nakita ang dahilan kung bakit ngayon may paparating na pulis. Huminga ng malalim si Lucas. Pinilit niyang ayusin ang tibok ng dibdib. Ginawa ko ang tama, bulong niya sa sarili. Kung may masamang nangyayari, kailangan may umaksyon. Pero habang lumilipas ang bawat segundo, mas lalong bumibigat ang pakiramdam niya. Sa loob ng simbahan, hindi alam ng mga tao na may paparating na. Sa loob, si Pastor Elias ay nakaluhod sa harap, hawak ang kamay ng isang batang babae. Si Ana. Maputla. Pawisan. Nanginginig ang katawan. Nakapikit ang mga mata pero may luha sa gilid. Konti na lang, mahinang sabi ng pastor. Huwag kang bibitaw. Pagod na ako, pabulong na sagot ni Ana. Hindi ko na kaya. Kaya mo, sagot ni Elias, hindi tinaasan ang boses. Hindi ka nag-iisa. May ilan pang tao sa likod, tahimik, nakayuko, parang natatakot na kahit ang paghinga ay makagambala sa sandaling iyon. Walang may ideya na sa labas, may isang lalaking nagpasya para sa kanilang lahat. Sa kalsada, umalingaw ang unang tunog ng sirena. Napatigil si Lucas. Napapikit siya sandali. Parang sinuntok ang dibdib niya ng tunog na yon. Totoo na. Wala nang atrasan. Diyos ko, bulong niya. Sana tama ako. Habang papalapit ang mga ilaw na pula at asul, biglang nagbalik sa isip niya ang isang alaala na matagal na niyang tinago. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, 16 siya noon. Isang gabi ring tulad nito. Isang bahay. Isang sigawan. Walang tumawag ng pulis. Walang umaksyon. At may nangyaring hindi na mababawi. Hindi na maulit, sabi niya sa sarili. Hindi na maulit. Huminto ang unang patrol car sa tapat ng simbahan. Sumunod ang isa pa. Bumukas ang mga pinto. Bumaba ang mga pulis, seryoso ang mga mukha, sanay sa ganitong mga tawag. Sa unahan, isang lalaking matangkad, matikas ang tindig. Sargento Rocha. Tumingin siya sa simbahan, saka sa paligid. Napansin niya si Lucas sa dilim. Kayo ang tumawag, tanong niya. Tumango si Lucas. Hindi na niya kayang magsalita. Anong nakita ninyo? Diretso ang tanong. Saglit na nag-alinlangan si Lucas. Paano mo ipapaliwanag ang isang pakiramdam? Isang hinala? Isang takot?
May narinig po akong umiiyak, sabi niya sa wakas. At parang may pinipilit. Tumango si Rocha. Walang emosyon. Parang may checklist sa isip. Sige, sabi niya. Tingnan namin. Habang papalapit ang mga pulis sa pintuan ng simbahan, nakaramdam si Lucas ng kakaibang bigat. Parang may bahagi sa kanya na gustong tumakbo, pigilan sila, sabihin hindi siya sigurado. Pero huli na. Sa loob, biglang narinig ni Pastor Elias ang mga yabag. Mabibigat. Hindi pangkaraniwan. Nagtaas siya ng ulo. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Pastor, bulong ng isang babae sa likod. May mga pulis. Hindi gumalaw si Elias agad. Tumingin siya kay Ana. Nakatingin na rin ito sa kanya ngayon. May takot. May tanong. Manatili ka lang, sabi niya kay Ana. Ako na ang bahala. At sa sandaling iyon, bago pa bumukas ang pinto ng tuluyan, walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa labas, humigpit ang hawak ni Lucas sa kanyang braso. Masakit na. Pero hindi niya pinansin. Isang tanong lang ang umiikot sa isip niya habang bumubukas ang pinto ng simbahan. Paano kung hindi umalis si Lucas? Kahit nakaparada na ang mga patrol car, kahit bumukas na ang pinto ng simbahan, kahit ramdam na niya na may linya ng nahuhugot sa lupa na naghihiwalay sa bago at pagkatapos, nanatili siyang nakatayo sa parehong lugar. Parang kung gagalaw siya, tuluyan ng guguho ang lahat. Mula sa kinatatayuan niya, tanaw pa rin niya ang bintana sa gilid ng simbahan. Ang parehong bintanang ilang minuto lang ang nakalipas ay dahilan kung bakit nagsimula ang lahat. Pinikit niya ang mga mata at kusa, parang pelikulang ayaw patayin, bumalik ang mga eksena sa isip niya. Hindi ito biglaan. Hindi ito isang sandali lang ng paranoia. May mga senyales. Marami. Una, ang oras. Sino bang normal ang may aktibidad sa simbahan ng ganitong oras? 11:00 na. Tahimik na ang buong barangay. Sarado ang mga tindahan. Patay ang mga ilaw ng kapitbahay. Pero doon, maliwanag pa rin. Parang may ayaw matulog. Pangalawa, ang mga tunog. Hindi awit. Hindi dasal. Hindi rin sermon. Mga putol-putol na tunog. Iyak na parang pinipigilan. Minsan, isang sigaw na agad ding namamatay. Hindi malinaw pero sapat para bumangon ang balahibo niya. Pangatlo, ang galaw ng mga tao. Ilang beses na niyang nakita sa mga nakaraang linggo ang mga taong pumapasok sa simbahan na nakayuko ang ulo, mabilis ang lakad, parang ayaw makita. At lalabas sila makalipas ang ilang oras na parang wala ng lakas, pero may kakaibang gaan sa mukha. Dati, inisip niyang normal lang. Pananampalataya. Problema. Dasal. Ngayong gabi, iba ang pakiramdam. Naalala niya kung paano siya lumapit sa bintana. Mabagal. Maingat. Parang magnanakaw kahit wala naman siyang ninanakaw. Ang ilaw sa loob ay maliwanag, sapat para makita ang mga hugis, pero hindi sapat para malinaw ang detalye. At doon niya nakita yon. Hindi niya masabi kung ano mismo. Hindi pa. Hindi pa rin malinaw sa isip niya. Ang alam lang niya, may nakita siyang galaw na hindi niya maipaliwanag ng basta-basta. Isang anyo na nakaluhod. Isang kamay na mahigpit na hawak ang isa pa. Isang katawan na nanginginig. At ang mukha. Saglit lang. Isang segundo. Pero sapat para tumatak. Mukha ng takot. Mukha iyon ng taong ayaw nandoon, bulong niya sa sarili, habang nakatingin sa simbahan mula sa dilim. Sa tabi ng patrol car, may narinig siyang boses. Sir, maaari po kayong lumayo ng kaunti. Tumango si Lucas at umatras ng ilang hakbang, pero hindi niya inalis ang tingin sa bintana. Para siyang hinihila pabalik ng sarili niyang alaala. Hindi ito ang unang beses na may nakita siyang mukhang ganoon. Muli siyang napabalik sa nakaraan. 16 siya noon. Bahay ng tiyuhin ng kaibigan niya. May handaan. May inuman. May tawanan. Hanggang sa may narinig siyang iyak sa kabilang kwarto. Hindi malakas. Parang pinipigilan. Parang nahihiyang marinig. Hayaan mo na, sabi ng isang matanda noon. Drama lang. At hinayaan nila. Kinabukasan, wala na ang kaibigan niya. Lumipat daw. Walang nagtanong. Walang nag-imbestiga.
At makalipas ang ilang taon, nalaman niya ang totoo. Huli na ang lahat. Kaya ngayong gabi, nang marinig niya ang iyak, hindi niya kayang talikuran. Hindi na mauulit, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Mas mabuti nang magkamali kaysa manahimik. Sa loob ng simbahan, naririnig niya ngayon ang mga boses, bagaman muffled. Hindi niya maintindihan ang sinasabi, pero ramdam niya ang tensyon. Parang may hinihintay. Parang may pinipigilan. Napansin niya rin ang isa pang detalye na mas lalo pang gumulo sa isip niya. Hindi nagsisigawan ang mga tao sa loob. Walang kaguluhan. Walang takbuhan. Kung may ginagawang masama, bakit parang kontrolado ang lahat? Ang tanong na iyon ang nagsimulang magbutas sa kumpiyansa niya. Kung may krimen, bulong niya, bakit parang payapa? Pero agad niyang sinagot ang sarili. Hindi lahat ng masama ay maingay. Minsan, tahimik ito. Minsan, nakatago sa mga lugar na dapat ay ligtas. Tumingin siya kay Sargento Rocha. Nakita niyang kausap nito ang isa pang pulis. May senyas. May utos. Professional. Walang emosyon. At doon siya nakaramdam ng kakaibang ginhawa. Bahala na sila, isip niya. Kung wala namang mali, lilinaw din. Pero sa kaibuturan niya, may isa pang tanong na ayaw tumahimik. Paano kung mali ang basa niya sa lahat? Bumalik ang tingin niya sa bintana. May aninong gumalaw. Isang ulo na yumuko. Isang kamay na umangat. Hindi malinaw. Hindi sapat. Parang sinasadya ng gabi na huwag ibigay ang buong larawan. At doon nagsimula ang pinakamalakas na loob sa isip niya. Ano ang eksaktong nakita niya kanina? Alam niyang may detalye siyang hindi pa hinaharap. Isang bahagi ng eksenang pilit niyang iniiwasan dahil kapag inalala niya ito ng buo, maaaring magbago ang lahat. Isang pulis ang lumabas sandali, tumingin sa paligid, saka bumalik sa loob. Walang nagsasalita. Parang may kasunduan ang lahat na hintayin ang susunod na mangyayari. Si Lucas, sa kabilang banda, pakiramdam niya ay siya ang nasa gitna ng paglilitis. Hindi siya inaakusahan ng iba. Sarili niya ang humahatol sa kanya. Kung tama ako, isip niya, may mapipigilan akong masama. Kung mali ako, hindi niya tinapos ang pangungusap. Sa loob ng simbahan, may biglang katahimikan na mas mabigat kaysa ingay. Parang huminto ang oras. Kahit ang hangin, tila naghintay. Napahigpit ang pagkakakuyom ni Lucas ng kamao. May nakita siyang muli sa bintana. Isang bagay na mas malinaw kaysa kanina. Isang kilos. Isang ekspresyon. Isang sandali na nagdikit ang mga mata ng nasa loob at ang kanya sa labas. At sa sandaling iyon, may kumurot sa sikmura niya. Hindi takot ang nakita niya. Hindi rin galit. Isang bagay na mas mahirap pangalanan. At bago pa niya ito maunawaan, bumukas ng tuluyan ang pinto ng simbahan mula sa loob at tuluyang nawala sa paningin niya ang bintana. Naputol ang tanong. Hindi pa ang sagot. Mali siya. Pagbukas ng pinto ng simbahan, parang may malamig na hangin na pumasok kahit hindi naman umihip ang gabi. Una ang liwanag mula sa labas, tapos ang mga anino ng uniforme, at saka ang bigat ng presensya ng mga taong sanay pumasok sa gulo. Pulis, malinaw at mababang sabi ni Sargento Rocha. Hindi siya sumigaw. Hindi niya kailangan. Ang tunog ng kanyang boses ay sapat para mapatingin ang lahat. Huminto ang bawat galaw sa loob. May mga nakaluhod na nanatiling nakaluhod. May mga nakatayo na parang biglang nakalimutan kung paano gumalaw. Ang mga ilaw sa kisam ay humuni, parang nakikiramdam din. Lumakad si Rocha paloob, kasunod ang dalawa pang pulis. Mabagal ang hakbang. Sinusukat ang espasyo. Ang mga mata niya ay sanay magbasa ng eksena. Walang emosyon sa mukha, pero alerto ang bawat galaw. May tumawag tungkol sa posibleng iligal na aktibidad, sabi niya. Sino ang namumuno rito? Walang agad sumagot. At doon siya lumitaw. Si Pastor Elias ay tumayo mula sa pagkakaluhod, dahan-dahan, parang ayaw guluhin ang katahimikan. Hindi siya nagtaas ng kamay. Hindi siya nagmamadali. Inayos niya lang ang manggas ng kanyang lumang barong at humarap sa pulis. Ako, mahinahon niyang sabi. Ako ang pastor. Napansin yon agad ni Rocha. Hindi ang sagot. Ang tono. Walang kaba. Walang galit. Walang pagtatanggol. Parang taong tinawag lang para kausapin, hindi para akusahan.
Tumingin si Rocha sa paligid bago bumalik ang tingin kay Elias. Anong ginagawa ninyo rito ngayong oras? May tinutulungan, sagot ni Elias. Hindi pa rin paliwanag. Isang piraso lang. Sa likod may gumalaw. Isang batang babae ang bahagyang umupo mula sa pagkakahiga sa bangko. Si Ana. Maputla ang mukha. Namumula ang mga mata. Nang makita ang mga pulis, bahagya siyang umurong. Napansin niyo ng isang pulis sa gilid. Mabilis ang tingin. Mabilis din ang pagtaas ng kilay. Sir, sabi ng pulis kay Rocha, mahinang-mahina pero sapat para marinig ng mga malapit. May mukhang distressed. Tumango si Rocha. Sino siya? Si Ana, sagot ni Elias bago pa man may iba pang magsalita. Siya ang tinutulungan namin. Lumapit kayo, utos ni Rocha kay Ana. Hindi gumalaw ang dalaga. Napansin ni Lucas iyon mula sa labas, nakasilip sa pagitan ng dalawang pulis. Nakita niya ang pag-aatubili. Ang bahagyang paglingon ni Ana kay Elias, parang humihingi ng pahintulot. At doon bumilis ang tibok ng puso niya. Yan, bulong niya sa sarili. Yan ang nakita ko. Sa loob, hindi gumalaw si Elias. Hindi niya hinawakan si Ana. Hindi rin niya pinigilan. Tumingin lang siya rito at tumango ng bahagya. Kung kaya mo, sabi niya. Dahan-dahang tumayo si Ana. Halatang hirap. Parang mabigat ang bawat hakbang. Lumapit siya sa pulis pero hindi niya mayangat ang tingin. Okay ka lang ba? Tanong ni Rocha, mas mababa na ang boses. Tumango si Ana. Isang beses. Maliit. Nasasaktan ka ba? Tanong ng isa pang pulis. Umiling si Ana. May pumipilit ba sa'yo rito? Diretso ang tanong ni Rocha. Saglit na natahimik ang simbahan. Parang huminto ang paghinga ng lahat. Mula sa labas, napapikit si Lucas. Ito na. Ito ang sandali. Kung magsasalita si Ana, magiging malinaw ang lahat. Umangat ang tingin ni Ana. Sandali lang. Tumingin siya kay Elias. Hindi humingi ng tulong. Hindi rin humingi ng sagot. Bumalik ang tingin niya kay Rocha. Wala po, mahina niyang sabi. May kakaibang reaksyon sa loob ni Lucas. Hindi ginhawa. Hindi rin galit. Isang uri ng pagkalito na mas masakit pa. Sigurado ka? Tanong ni Rocha. Opo. Tumahimik ang mga pulis. Nagpalitan ang tingin. Ang eksenang inaasahan nilang masasabugan ay hindi sumunod sa script. Tumingin muli si Rocha kay Elias. Kung ganoon, bakit may tumawag? Hindi agad sumagot ang pastor. At doon lalong tumibay ang tensyon. Bakit hindi siya nagpapaliwanag? Kung wala namang mali, bakit hindi niya agad sabihin ang buong kwento? Bakit tila pinipili niyang maghintay? Hindi lahat ng bagay, sabi ni Elias sa wakas, ay madaling ipaliwanag sa unang tingin. Hindi iyon sagot. Isa yung hamon. Naramdaman ni Rocha ang bahagyang iritasyon. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng sagot. Sanay siya sa mga taong nagsasalita para ipagtanggol ang sarili. Sa mga taong nagmamadaling linisin ang pangalan. Ang lalaking ito, tila hindi nagmamadali. Pastor, mariing sabi ni Rocha, kailangan niyo akong tulungan dito. Tinutulungan ko kayo, sagot ni Elias, kalmado pa rin. Sa pamamagitan ng hindi pagsisinungaling. Mula sa likod, may isang babae ang napahikbi. Mabilis itong pinatahimik ng katabi. Napansin yon ni Lucas. Napansin din niyang walang kahit sinong mukhang agresibo. Walang galit sa mga pulis. Walang pagtatago. At iyon ang mas nakakatakot. Sa karanasan niya, ang mga taong may itinatago ay kadalasang maingay. Palaban. Defensive. Ang mga taong ito parang naghihintay. Sir, bulong ng isang pulis kay Rocha, walang senyales ng forced entry. Walang armas. Walang indikasyon ng struggle. Tumango si Rocha pero hindi pa rin inaalis ang tingin kay Elias. Anong klaseng tulong ang ginagawa ninyo rito? Tanong niya. Ngumiti ng bahagya si Elias. Hindi masaya. Hindi rin pilit. Isang ngiting may bigat. Kung sasabihin ko ngayon, sagot niya, hindi pa rin niyo mauunawaan. At sa sandaling iyon, pareho silang natahimik. Sa labas, napahigpit ang hawak ni Lucas sa bakod. Ang eksenang inaasahan niyang lalong lalala ay biglang naging mas komplikado. Hindi niya alam kung kanino siya kakampi.
Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niya. At ang tanong na unti-unting umuukit sa isip niya ay mas nakakatakot kaysa sa una. Paano kung hindi krimen ang pinasok ng pulisya, kundi isang bagay na hindi pa niya kayang intindihin? Nang tuluyang pumasok ang mga pulis sa loob ng simbahan, doon talaga nagbago ang lahat. Ang mga tunog na kanina'y pinag-uusapan, pinaghihinalaan, at pinanggalingan ng tawag ay biglang nawala. Walang iyak. Walang sigaw. Walang bulungan. Kahit ang pag-ubo ng matatandang nakaupo sa hulihan ay tila pinigilan. Ang katahimikan ay hindi basta kawalan ng ingay. Isa itong presensya. Mabigat. Mapagmasid. Humakbang si Sargento Rocha paloob, mas mabagal na ngayon kaysa kanina. Ang bota niya ay tumunog sa sahig, bawat hakbang ay malinaw na maririnig. Ang mga mata niya ay gumagala, hindi lang tumitingin, kundi nagbibilang. Tao. Distansya. Galaw. Mga bagay na wala sa lugar. Isang kandila ang patay, pero mainit pa ang mitsa. Isang basong tubig sa gilid, kalahati pa. Isang kumot na nakatiklop sa bangko, parang hinanda para sa isang tao na giniginaw. Hindi ito eksena ng krimen. Ngunit hindi rin ito eksena ng karaniwang pagtitipon. Walang gagalaw, mahinang sabi ng isang pulis, hindi dahil may gumagalaw, kundi dahil iyon ang sinasabi kapag may masyadong tahimik. Si Pastor Elias ay nakatayo lang sa gilid, bahagyang nakatagilid ang katawan, para bang sinisigurong hindi niya natatakpan ang tanaw ng mga pulis. Hindi niya kinakausap ang sinuman. Hindi rin siya nag-aanyaya. Para siyang taong alam na darating ang sandaling ito, at piniling hintayin ito ng buo. Si Ana ay muling naupo. Nakayuko. Ang mga kamay ay nasa kandungan, magkapatong, nanginginig ng bahagya. Hindi siya umiiyak ngayon. Hindi rin nagsasalita. Pero ang katahimikan sa paligid niya ay parang umiikot sa kanya. Napansin niyon ni Rocha. Lumapit siya ng kaunti. Hindi diretso. Isang hakbang sa gilid. Tumingin muna siya sa sahig, sa pagitan ng mga bangko, sa mga paa ng mga tao. May mga bakas ng putik. Hindi sariwa. Parang kanina pa naroon. Sino ang huling dumating, tanong niya. Walang agad sumagot. Nagtaas ng tingin si Elias. Ako po. Tumango si Rocha. Anong oras? Mga 2 oras na ang nakalipas. May umalis ba? Opo. Sino? Mga taong natulungan na. Hindi pa rin paliwanag. Laging kalahati. Laging sapat para sumunod ang tanong, pero hindi sapat para matapos ito. Sa labas, si Lucas ay hindi na makagalaw. Ang mga kamay niya ay malamig na. Ang tingin niya ay nakapako sa loob, pero pakiramdam niya ay siya ang nakasilip sa sarili niyang konsensya. Ito ba ang inaasahan niyang makita? Walang pagkakagulo. Walang sapilitan. Walang eksenang pangbalita. Ang masama, mas lalong lumalaki ang tanong. Sa loob, lumuhod ang isang pulis para tingnan ang sahig malapit sa bangko kung saan kanina ay nakahiga si Ana. May napansin siya. Isang piraso ng papel, bahagyang napunit. May sulat kamay. Sir, tawag niya kay Rocha. Lumapit si Rocha. Kinuha ang papel. Hindi niya binasa agad. Tumingin muna siya kay Elias. Wala pa ring reaksyon. Binasa niya ang papel. Walang pangalan. Walang petsa. Ilang linya lang. Hindi malinaw ang buong nilalaman dahil napunit. Pero may isang salita roon na umabot sa kanya. Pagod. Hindi reklamo. Hindi sombong. Isang pahayag. Ibinalik niya ang papel sa bangko. Hindi iyon ebidensya. Hindi rin wala. Tumingin siya muli kay Ana. Napansin niyang may marka sa pulso nito. Hindi sugat. Hindi pasa. Parang bakas ng mahigpit na hawak pero matagal na. Hindi sariwa. Huminto siya. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya, huminto siya nang walang utos. Sir, tanong ng isang pulis. Hindi agad sumagot si Rocha. Lumapit siya kay Ana pero hindi gaanong malapit. Sinukat niya ang distansya, parang ayaw niyang masira ang isang manipis na balanse. Pwede ba kitang tanungin ulit, sabi niya. Tumango si Ana, halos hindi makita ang galaw. Kanina, sabi ni Rocha, sabi mo walang pumipilit sa'yo. Opo. Hindi kita inaakusahan, dagdag niya. Gusto ko lang maintindihan.
Dahan-dahang umangat ang tingin ni Ana. Sa pagkakataong ito, hindi siya tumingin kay Elias. Tumingin siya diretsyo kay Rocha. May mga bagay po, sabi niya, mahina pero malinaw, na mas mahirap ipaliwanag kaysa sa sakit. Isang saglit na katahimikan ang sumunod. Mas mabigat kaysa kanina. Hindi iyon sagot na inaasahan ng pulis. Hindi rin iyon sagot na madaling ipasok sa ulat. Sa gilid ng paningin ni Rocha, nakita niyang bahagyang sumara ang kamay ni Elias. Hindi sa galit. Parang paghawak sa sarili. May nakita si Rocha. Hindi bagay. Hindi kilos. Isang ugnayan. Hindi takot si Ana sa pastor. Hindi rin siya umaasa sa kanya gaya ng biktima sa umaapi. May ibang uri ng koneksyon. Isang bagay na hindi niya agad mailagay sa tamang kahon. At iyon ang unang pagkakataon na nag-alinlangan siya. Sir, muling bulong ng pulis sa likod, wala pa rin kaming makita. Tumango si Rocha, pero hindi pa rin umaalis ang tingin niya kay Ana, at paminsan-minsan kay Elias. Parang may malaking bahagi ng kwento na hindi sinasabi. Hindi dahil itinatago, kundi dahil baka hindi pa ito handang marinig. Sa labas, napansin ni Lucas ang pagbagal ng lahat. Ang eksenang inaasahan niyang sasabog ay parang nagyelo. At sa loob niya, isang tanong ang nagsimulang sumiksik, mas mabigat kaysa sa una. Kung hindi krimen ito, ano ito? At bakit parang mas delikado yon? Hindi agad nagsalita si Ana. Matagal na ang katahimikan sa loob ng simbahan, pero ngayon, iba ang bigat nito. Hindi na ito tensyon ng posibleng krimen. Isa na itong paghihintay. Parang may lahat na nakatayo sa gilid ng isang bangin, at ang susunod na salita ang magpapasya kung sino ang mahuhulog. Si Sargento Rocha ang unang umatras ng kalahating hakbang. Hindi bilang pag-urong, kundi bilang pagbibigay ng espasyo. Hindi kita pipilitin, sabi niya. Pero kung magsasalita ka, makakatulong iyon sa lahat. Tumango si Ana, mabagal. Parang pinag-iisipan niya hindi lang ang sasabihin, kundi kung kaya pa ba niyang sabihin ito. Pwede po bang maupo muna, tanong niya. Agad may isang babaeng lumapit at inilapit ang isang silya. Hindi niya hinawakan si Ana. Hindi rin siya nagtanong. Inayos lang ang silya at umatras. Isang maliit na kilos, pero sapat para magbago ang timpla ng buong silid. Umupo si Ana. Huminga ng malalim. Isang beses. 2. 3. Sa labas, si Lucas ay nakasandal na sa bakod, parang ang buong bigat ng katawan niya ay nakatukod doon. Hindi na siya sigurado kung gusto pa niyang marinig ang susunod. Pero hindi na rin siya makaalis. Nagsimula po ito matagal na, sabi ni Ana sa wakas. Hindi siya umiyak. Hindi rin nanginginig ang boses. Parang pagod na siyang umiyak dati. Hindi dito, dagdag niya. Hindi sa simbahan. Nagpalitan ng tingin ang mga pulis. Hindi ito kumpisal ng krimen. Isa itong simula ng kwento. Lumaki po akong palipat-lipat, patuloy ni Ana. Iba't ibang bahay. Iba't ibang tao. Palaging may nagsasabing tutulungan nila ako. Hindi niya tinukoy kung sino ang mga taong iyon. Hindi rin niya binanggit kung paano siya napunta sa simbahan. Parang sinasadya niyang iwasan ang mga detalye na masyadong masakit. Sanay na po akong magpanggap na okay lang, sabi niya. Mas madali iyon. Napansin ni Rocha ang mga kamay niya. Hindi na nanginginig. Pero mahigpit ang pagkakahawak ng isa sa kabila. Kanina, sabi ni Rocha, mainat, bakit ka umiiyak? Napatingin si Ana sa sahig. Umiti siya ng bahagya, pero walang saya. Dahil po, sagot niya, may mga bagay na kapag pinakawalan mo, masakit muna bago gumaan. Sa gilid, bahagyang gumalaw si Pastor Elias. Hindi siya nagsalita. Pero nakita ni Rocha ang pag-igting ng balikat niya, parang taong matagal nang nagbubuhat ng hindi kanya. Hindi po ito ang unang gabi, dagdag ni Ana. Matagal na po akong pumupunta rito. Ilang tao sa likod ang napayuko. Hindi sa hiya. Sa pagkilala. Hindi po nila ako tinanong kung ano ang ginawa ko para mapunta rito, sabi ni Ana. Hindi rin nila ako pinilit magsalita agad. Naupo lang sila. Nakinig. Minsan, tahimik lang. Sa labas, naramdaman ni Lucas ang kakaibang kirot. Ang simbahan na kanina'y puno ng hinala ay biglang nagkaroon ng mukha. Hindi na ito gusali. Mga tao na ito. Akala ko, bulong niya sa sarili, may ginagawang masama.
Sa loob, nagpatuloy si Ana. Kanina lang po talaga bumigat. Anong bumigat? Tanong ni Rocha. Yung desisyon, sagot niya. Kung aalis na ba ako o mananatili? Hindi pa rin malinaw. Pero sapat para magbago ang direksyon ng pag-isip. May nangyari ba sa'yo kanina? Tanong ng isa pang pulis, mas diretsyo. Umiling si Ana. Wala po. Sa labas ng simbahan? Tumigil siya. 1 segundo. 2. Hindi po ako handang sagutin yon, sabi niya. At sa unang pagkakataon, walang pumilit. Tumango si Rocha. CJ. Ang sagot na iyon ang lalong nagpalalim ng misteryo. Si Pastor Elias ay humakbang ng bahagya pasulong. Hindi pa pagitna. Hindi rin para mangibabaw. Kung may kasalanan dito, sabi niya sa wakas, ako yon. Napatingin ang lahat sa kanya. Hindi dahil may ginawa akong masama, dagdag niya. Kundi dahil hindi ko kayo inihanda sa itsura ng pagtulong. Ilang pulis ang napakunot noo. Si Rocha ay nanatiling tahimik. Hindi lahat ng sugat ay nakikita, patuloy ni Elias. At hindi lahat ng paggaling ay tahimik. Sa labas, pumikit si Lucas. Gusto niyang umurong sa oras. Bumalik sa sandaling bago siya tumawag. Tanungin ang sarili niya kung talagang alam niya ang nakita niya. Pero hindi na pwede. Sir, sabi ng isang pulis kay Rocha, wala pa rin kaming basehan para sa anumang aksyon. Tumango si Rocha. Alam ko. Tumingin siya muli kay Ana. Hindi mo kailangang tapusin ngayon, sabi niya. Pero kailangan kong itanong ito. Tumango si Ana. Anong nangyari sa'yo sa loob ng huling ilang oras? Hindi sumagot si Ana agad. Sa halip, tumingin siya sa paligid. Sa mga mukha. Sa simbahan. Sa mga taong hindi niya kilala, pero hindi rin niya kinatatakutan. Hindi pa po iyon ang bahagi ng kwento na handa akong ibigay, sabi niya. Isang malinaw na pangako ang nakabitin sa hangin. May mas mahalaga pa. Sa labas, naramdaman ni Lucas ang pagtibok ng puso niya sa tenga. Ang desisyong ginawa niya ay nagbukas ng pintong hindi niya inaasahan. At sa unang pagkakataon, hindi na siya sigurado kung gusto niyang isara yon. May sandaling hindi gumagalaw ang mundo, kahit malinaw na gumagalaw ang oras. Ang mga pulis ay nagpalitan ng tingin. May mga kilos na pamilyar kay Sargento Rocha. Ang bahagyang pagtango. Ang pag-ayos ng sinturon. Ang paghinga na parang naghahanda sa susunod na hakbang. Ito ang mga senyales kapag ang isang sitwasyon ay malapit ng tapusin, kahit hindi pa malinaw kung paano. Sir, sabi ng isang pulis, mababa ang boses, kung wala tayong malinaw na paliwanag, kailangan na nating isecure ang lugar. Iyon ang salita. Secure. Hindi aresto. Hindi rin palaya. Isang gitna na kadalasang mas masakit kaysa sa alinman. Narinig iyon ni Lucas mula sa labas. Kahit hindi malinaw ang mga salita, kabisado niya ang tono. Ilang beses na niya itong narinig sa balita. Ilang beses na niyang nakita sa mga kwentong nauwi sa mali. Hindi, bulong niya sa sarili. Hindi ganito. Sa loob, napansin ni Ana ang pagbabago. Hindi siya sanay sa pulisya, pero sanay siya sa sandaling nagbabago ang direksyon ng mga bagay. Kapag ang mga tao ay nagiging maingat hindi dahil sa takot, kundi dahil sa desisyon. Humigpit ang pagkakahawak niya sa gilid ng silya. Si Pastor Elias ay tumingin kay Rocha. Sa unang pagkakataon, hindi lang kalmado ang mukha niya. May determinasyon na. Kung gagawin niyo yon, sabi niya, malinaw at diretsyo, may masasaktan. Napatingin ang lahat sa kanya. Hindi dahil sa karahasan, dagdag niya agad. Kundi dahil sa timing. Pastor, sabi ni Rocha, mas matigas na ngayon ang boses, kailangan kong sundin ang proseso. Alam ko, sagot ni Elias. At nirespeto ko iyon. Huminga siya ng malalim. Parang sa wakas, pinili na niyang magsalita. Pero bago ninyo isara ang anuman, sabi niya, hayaan niyo akong tapusin ang sinimulan namin. Ano ba talaga ang sinimulan niyo? Tanong ni Rocha. Hindi agad sumagot si Elias. Sa halip, lumingon siya kay Ana. Hindi utos ang tingin. Hindi rin pakiusap. Isang paalala. Ito ang sandali. Tumayo si Ana. Mas mabagal kaysa dati. Mas tuwid ang likod. Hindi na siya mukhang batang nagtatago. Mukha na siyang taong may pipiliin.
Kung okay lang po, sabi niya, nakatingin kay Rocha, ako na po ang magsasabi. Tumango si Rocha, kahit may pag-aalinlangan. May oras ka. Lumapit si Ana sa gitna ng simbahan. Hindi sa harap ng altar. Hindi rin sa mga pulis. Sa gitna lang, kung saan makikita siya ng lahat. Kanina, sabi niya, akala ko po, iyon na ang huli. Walang sumingit. Hindi dahil may gagawa sa akin ng masama, dagdag niya. Kundi dahil napagod na po akong lumaban mag-isa. Sa labas, napahawak si Lucas sa dibdib. Parang may tumama sa kanya. Dito po, patuloy ni Ana, unang beses akong hindi tinanong kung bakit ako ganito. Dito, ulit niya, pinayagan akong tumahimik. Ang mga salitang iyon ay bumagsak ng mabigat. Isang pulis ang napalingon sa isa pa. Hindi ito ang inaasahan nilang marinig. Pero kanina, sabi ni Ana, bahagyang nanginginig ang boses, may dumating na alaala na hindi ko na kayang itulak palayo. Anong alaala? Tanong ni Rocha. Umiling si Ana. Hindi pa po iyon. May bahagyang pagkabigo sa mukha ng sargento. Ang oras ay kumakain sa kanila. Sir, bulong ng pulis sa likod, kailangan na nating magpasya. Tumingin si Rocha kay Elias. Ito na ang pagkakataon nyo, sabi niya. Kung may sasabihin kayo, mayon na. Tumango si Elias. Lumapit siya sa tabi ni Ana, pero hindi siya humawak. Tumayo lang siya roon, parang saksi, hindi bida. Hindi ko siya pinipilit manatili, sabi niya. Hindi ko rin siya pinipilit umalis. Kung ganoon, tanong ni Rocha, ano ang ginagawa ninyo? Naghihintay, sagot ni Elias. Ang salitang iyon ang nagpataas ng kilay ng ilang pulis. Naghihintay ng ano? Tanong ni Rocha. Nihihintay na siya mismo ang pumili, sagot ni Elias. At minsan, ang pagpiling iyon ay mas mabagal kaysa sa pasensya ng mundo. Tahimik ang simbahan. Parang hinihintay ang susunod na bitak. Si Ana ay huminga ng malalim. Kanina, sabi niya, nagdesisyon po akong magsalita. Kanino? Tanong ni Rocha. Sa sarili ko, sagot niya. May gumalaw sa loob ni Lucas. Isang pag-unawa na hindi pa buo, pero nagsisimula na. Pero bago ko magawa iyon, dagdag ni Ana, narinig ko po ang mga sirena. Isang kolektibong paghinga ang tila huminto. Akala ko po, sabi niya, may nagkamali. Hindi niya tinukoy kung sino. Akala ko po, baka huli na. Napatingin si Rocha sa kanya. Huli na para saan? Hindi sumagot si Ana agad. Sa halip, tumingin siya sa pinto. Sa labas. Sa dilim kung saan naroon si Lucas, kahit hindi niya alam ang eksaktong lugar. At ngayon, sabi niya, hindi ko na po alam kung may oras pa. Sa sandaling iyon, parang lahat ay nakabitin. Isang desisyon mula sa pulisya. Isang salita mula kay Ana. Isang hakbang mula kay Elias. Isa lang ang mali at babagsak ang lahat. Tumingin si Rocha sa orasan niya. Tapos kay Ana. Tapos kay Elias. May 5 minuto kayo, sabi niya sa wakas. Hindi iyon utos. Isa yung huling pagkakataon. At habang nagsisimulang umusad muli ang oras, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin, mas mabigat kaysa sa lahat ng nauna. Huli na ba? Hindi umingay ang 5 minutong ibinigay ni Sargento Rocha. Walang tumunog na orasan. Walang nagbilang ng malakas. Pero ramdam ng lahat ang pag-usad ng oras, parang dahan-dahang paghigpit ng isang sinturon sa dibdib. Ang bawat segundo ay may bigat. Ang bawat paghinga ay may tanong. Tumayo si Ana sa gitna ng simbahan, hindi na nakayuko. Hindi rin nakataas ang baba. Nakatayo lang siya ng tuwid, parang taong pagod na magpaliwanag pero handang tapusin ang sinimulan. Kanina, sabi niya, mas malinaw na ngayon ang boses, akala ko po, hindi na ako babalik dito. Walang sumagot. Walang gumalaw. Hindi dahil may nagtaboy sa akin, dagdag niya. Kundi dahil akala ko po, wala na akong babalikan. Si Pastor Elias ay nanatiling nasa tabi, bahagyang nakaharap sa kanya, pero hindi nakatingin. Parang ayaw niyang pangunahan ang sandaling iyon. Parang alam niyang hindi siya ang dapat makita. Sa loob ng maraming taon, patuloy ni Ana, ang natutunan ko lang po ay kung paano manatiling buhay. May bahagyang galaw sa mga bangko. Isang babae ang napapikit. Isang lalaki ang napabuntong hininga. Hindi kung paano mabuhay, diin niya. Kundi manatili lang. Sa labas, naramdaman ni Lucas ang panginginig sa tuhod niya. Hindi dahil sa lamig.
Dahil sa bigat ng mga salitang iyon, biglang nagkaroon ng hugis ang mga aninong kanina'y nakita niya sa bintana. Kaya po noong dumating ako rito, sabi ni Ana, akala ko, panandalian lang. Isang lugar para makahinga. Tumingin siya kay Rocha. Diretso. Walang takot. Hindi po nila ako hinawakan, sabi niya. Hindi po nila ako pinilit. May bahagyang galaw sa hanay ng mga pulis. Isang uri ng pagluwag halos hindi halata. Ang ginawa lang po nila, dagdag ni Ana, ay manatili. Tumahimik ang simbahan. Kapag sanay ka pong iniiwan, sabi niya, ang pananatili ng iba ay parang banta. Doon napahinto si Rocha. May pumasok sa isip niya. Isang alaala. Isang ulat na matagal na niyang sinarado. Isang batang hindi nagsalita agad, hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil walang nakinig noon. Kanina, sabi ni Ana, nang bumigat ang pakiramdam ko, akala ko po ay masama yon. Umiling siya. Pero sinabi nila sa akin na minsan, ang bigat ay simula. Doon niya tiningnan si Pastor Elias. Sa unang pagkakataon, may pasasalamat sa mga mata niya. Tahimik. Walang drama. Hindi po nila ako inililigtas, sabi niya. Hindi rin nila ako binabago. Hinahayaan lang po nila akong manatili hanggang handa na akong gumalaw. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Hindi ito katahimikan ng pagtatago. Ito ay katahimikan ng pag-unawa. Si Sargento Rocha ay huminga ng malalim. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay mula sa sinturon. Isang maliit na kilos. Pero malinaw. Kung ganon, sabi niya, mas mababa na ang boses, bakit may tumawag? Hindi sinagot ni Ana agad. Sa halip, tumingin siya sa pinto. Sa labas. Sa dilim. Dahil po, sagot niya sa wakas, mukha pong masama ang paggaling kapag hindi mo alam ang itsura nito. Parang may tumama kay Lucas. Hindi malakas. Hindi biglaan. Parang dahan-dahang pagbukas ng isang pinto sa loob niya na matagal nang nakasara. Akala ko po, patuloy ni Ana, kapag may umiiyak, may gumagawa ng mali. Pero minsan, dagdag niya, umiiyak ka dahil sa wakas, may nakikinig. Walang nagsalita. Ang isa sa mga pulis ay bahagyang tumango, parang sa sarili niya lang. Si Rocha ay tumingin kay Pastor Elias. Bakit hindi mo ito sinabi agad? Sumagot si Elias, hindi tumitingin sa kanya. Dahil kung sinabi ko agad, magiging paliwanag. Hindi iyon ang kailangan niya, dagdag niya, tinutukoy si Ana. Kailangan niya ng oras. At kayo, tanong ni Rocha. Kailangan niyo rin ba ng oras? Ngumiti si Elias ng bahagya. Lagi. Sa labas, napaupo si Lucas sa gilid ng bangketa. Hindi niya namalayan kung kailan. Parang biglang nawala ang lakas ng kanyang mga binti. Hindi krimen, bulong niya. Hindi krimen. Ang tawag na ginawa niya ay biglang bumigat sa kamay niya, kahit matagal na niyang ibinaba ang telepono. Sa loob, nagsalita muli si Ana. Kung may kasalanan po rito, sabi niya, iyon ay ang pag-aakala na lahat ng hindi natin naiintindihan ay dapat pigilan. Tumingin siya kay Rocha. Salamat po sa pakikinig. Tumango si Rocha. Hindi bilang pulis. Bilang tao. Wala kaming basihan para sa anumang aksyon, sabi niya sa wakas, malakas na sapat para marinig ng lahat. Walang krimen dito. May mga hiningang pinakawalan. Tahimik pero sabay-sabay. Lumapit ang isa pang pulis kay Rocha. Sir. Tumango si Rocha. Tapos na tayo rito. Isa-isang umatras ang mga pulis. Walang pagmamadali. Walang drama. Parang may natutunan din sila kahit hindi nila ito sasabihin sa ulat. Bago tuluyang lumabas, huminto si Rocha sa pintuan. Tumingin siya pabalik kay Ana. Kung kailangan mo, sabi niya, may mga paraan din kaming tumulong. Ngumiti si Ana. Hindi malaki. Hindi pilit. Alam ko po. Sa labas, nagkatinginan sina Rocha at Lucas. Isang sandali lang. Isang tingin. Walang galit sa mata ng pulis. Walang akusasyon. May pagkaunawa. Napayuko si Lucas. Nang umalis ang mga patrol car at tuluyang mamatay ang mga ilaw na pula at asul, nanatili ang katahimikan. Pero iba na ito ngayon. Hindi na mabigat. Sa loob ng simbahan, may mga taong umupo muli. May nag-abot ng tubig. May nagbukas ng bintana.
Si Ana ay naupo, pagod, pero hindi na mag-isa. Si Lucas ay nanatili sa labas, tahimik, hawak ang dibdib, ramdam ang isang kakaibang ginhawa na may kasamang kirot. Naiintindihan na niya. At minsan, iyon na ang pinakamahalagang bahagi. Tahimik ang kalsada matapos umalis ang huling patrol car. Hindi agad bumalik ang karaniwang ingay ng gabi. Walang humahagibis na motorsiklo. Walang tawanan mula sa malalayong bahay. Parang nagkasundo ang buong lugar na maghintay muna. Na parang may kailangang huminga bago magpatuloy. Nakatayo pa rin si Lucas sa tapat ng simbahan. Hindi na siya nagtatago sa likod ng puno. Wala nang dahilan para magtago. Ang mga ilaw sa loob ay bukas pa rin pero mas malambot na ngayon ang dating. Hindi na mapanuligsa. Hindi na kahina-hinala. Bukas lang. Huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon mula nang tumawag siya ng pulis, hindi siya kinakain ng kaba. Hindi rin siya pinapagalitan ng konsensya. Ang nararamdaman niya ay mas komplikado roon. Pagbabago. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng simbahan. Hindi siya sigurado kung papasok. Hindi rin siya sigurado kung may karapatan siya. Pero bago pa siya makapagdesisyon, may bumungad sa kanya. Si Pastor Elias. Hindi na ito mukhang leader na humaharap sa pulis. Mukha na lang siyang pagod na tao na kakalabas lang sa isang mahabang gabi. Salamat, sabi ng pastor, simple. Nagulat si Lucas. Para saan po? Sa pag-aalala, sagot ni Elias. Kahit nagkamali ang paraan. Napayuko si Lucas. Pasensya na po. Akala ko. Alam ko kung ano ang inakala mo, putol ni Elias, hindi galit, hindi rin pilit ang ngiti. Marami na ring nag-isip noon ng ganon. Saglit silang tumahimik. Hindi awkward. Hindi rin mabigat. Parang dalawang taong pareho lang napagod. Pwede ka bang pumasok sandali? Tanong ni Elias. Nag-alinlangan si Lucas, pero tumango rin. Sa loob, mas maliwanag ang simbahan kaysa sa inaasahan niya. Hindi dahil sa ilaw, kundi dahil sa mga tao. May nag-aayos ng mga upuan. May nagliligpit ng baso. May nag-aabot ng kumot. Walang nagmamadali. Walang nag-uutos. Parang lahat ay may kanya-kanyang alam kung ano ang susunod na gagawin. Sa isang sulok, nakita niya si Ana. Naupo siya, may hawak na tasa ng tubig. Nakikinig sa isang babaeng mas matanda sa kanya. Hindi siya nagsasalita. Hindi rin siya umiiyak. Pero may kakaibang katahimikan sa kanya na hindi niya nakita kanina. Napansin siya ni Ana. Nagtagpo ang mga mata nila. Isang sandali lang. Walang sisi. Walang galit. Walang tanong. Ngumiti siya. Maliit. Totoo. At doon tuluyang bumigay ang dibdib ni Lucas. Lumabas siya saglit, parang kailangan niyang huminga mag-isa. Naupo siya sa bangketa kung saan kanina'y halos hindi siya makagalaw. Ngayon, pakiramdam niya ay may puwang na sa loob niya na matagal nang sarado. Sa kabilang dulo ng kalsada, nakita niya si Sargento Rocha na nakasandal sa patrol car, nagsusulat. Hindi ulat. Hindi checklist. Parang personal. Lumapit si Lucas, may kaba pa rin. Sir, mahina niyang sabi. Tumingin si Rocha. Hindi na seryoso ang mukha. Hindi rin mahigpit. Mukha lang siyang tao. Ikaw ang tumawag, sabi niya. Opo. Tumango si Rocha. Ginawa mo ang inakala mong tama. Pero mali po ako, sagot ni Lucas. Umiling si Rocha. Hindi ganon kasimple. Tumingin siya pabalik sa simbahan. Kung minsan, ang mali ay nasa konklusyon, hindi sa pag-aalala. Tumahimik si Lucas. Hindi ko na po alam kung kailan dapat makialam. Napangiti ng bahagya si Rocha. Walang manual para doon. Isinara niya ang maliit na notebook. Ang mahalaga, kapag may nalaman ka, handa kang baguhin ang isip mo. Bago sumakay sa sasakyan, huminto siya. Hindi lahat ng iyak ay tawag para sa pulis. Pero lahat ng iyak ay tawag para sa pakikinig. Umalis ang patrol car, iniwan ang katahimikan na ngayon ay hindi na nakakabigat. Sa loob ng simbahan, nagsimulang mag-uwian ang mga tao. Walang seremonya. Walang formal na pagtatapos. Parang alam nilang hindi pa tapos ang kwento, pero tapos na ang gabi. Si Ana ay lumapit kay Pastor Elias. Salamat, sabi niya. Hindi sumagot ang pastor agad.
Tumango lang siya. Parang alam niyang hindi iyon ang huling beses na maririnig niya ang salitang iyon. Babalik pa po ako, dagdag ni Ana. Hindi tanong. Pahayag. Alam ko, sagot ni Elias. Si Lucas ay umalis din pero hindi na pareho ang lakad niya. Mas mabagal. Mas maingat. Parang mas may pakialam na siya sa bawat hakbang. Pagdating niya sa bahay, hindi siya agad pumasok. Umupo muna siya sa hagdan. Tumingin sa langit. Walang espesyal. Walang bituin na mas maliwanag kaysa sa iba. Pero sapat na. Napaisip siya. Ilang beses na ba siyang humusga base sa ingay? Ilang beses na ba niyang inakala na ang hindi niya naintindihan ay dapat pigilan? At ilang beses pa kaya itong mangyayari? Sa loob ng simbahan, pinatay na ang ilan sa mga ilaw. Naiwan ang isa. Hindi dahil kailangan, kundi dahil may darating pa. Hindi lahat ng sugat ay gumagaling sa isang gabi. Hindi lahat ng kwento ay nagtatapos kapag tumahimik ang sirena. Minsan, doon pa lang talaga nagsisimula. At kung may isang tanong na nanatiling bukas sa isip ni Lucas, at marahil sa isip mo rin, ito yon. Kapag ikaw ang nasa labas, at may narinig kang iyak, paano mo malalaman kung dapat kang pumasok o makinig muna? Kung gusto mong marinig ang susunod na kwento, ang susunod na desisyon, at ang susunod na sandaling maaaring magbago ng lahat, manatili ka. Makinig. At magpatuloy. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.